Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Maligayang Pasko po muna sa inyo at maligong bagong taon po. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. At magandang araw po sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. At sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo mga tambay. Ngayon po ay ginugunita po natin ang Rizal Day mga tambay. Ang pambansang bayani po na si Jose Rizal mga kababayan. At talaga sineselebrate po natin ang kanya pong kabayanihan ni Dr. Jose Rizal sa ating bansa. At painggan po natin ang ating Vice President mga kababayan. Ang kanya pong talumpati sa araw po ni Jose Rizal mga kababayan. Ang Rizal Day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, ugmayo adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Sa araw na ito, ginugunita natin ang buhay at diwa ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Sa pamamagitan ng kanyang mga akda, ipinamana ni Dr. Jose Rizal ang diwa ng walang takot na pagmamahal sa bayan at ang pangarap ng tunay na kalayaan na nakabatay sa liwanag ng kaalaman. Ang tunay na aral ni Rizal ay malinaw. Ang kalayaan ay hindi lamang paglaya mula sa puwersang dayuhan, kundi pati na rin ang paglaya ng ating isip at damdamin mula sa pang-aabuso, pagkawatak-watak at kasamaan. Sa paggunita natin sa kanyang sakripisyo, manumbalik nawa ang ating lakas at tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Huwag nating hayaang mamatay ang diwa ng karunungan at pagkakaisa. Ang tunay at pangmatagalang pagbabago ay nagsisimula at nagmumula sa malalim na pag-aaral, moral na integridad at sama-samang pagkilos sa ating komunidad at mga institusyon. Mabuhay ang diwa ni Dr. Jose Rizal. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Yan po mga tambay, ang ating butihing Vice President mga tambay. Yan po, sa napakalaki pong naiambag ng ating pong pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Mga kabayan, lalo-lalo po ang kanyang mga akda na talagang nagpakita po ng napakalaki pong tulong para po sa pag-aaklas at pagpapahayag po sa ginagawa po ng mga Espanyol. Hindi po ba ang bansang Espanya sa ating bansa? Kung nabubuhay nga lang po si Dr. Jose Rizal sa panahon po natin ngayon, baka po napakarami na po niyang naisulat na bagong kasaysayan sa ating bansa. Napakarami po niyang maisusulat, lalong-lalo po sa gobyerno po ng binagongang Pilipinas. Isang damukal po ang maisusulat ni Dr. Jose Rizal, lalong-lalo po na sa kasaysayan ng panahon. Kasaysayan ng ating bansa ay nagkaroon po ng isang presidente na may issue po ng pulburon at gumagamit daw ng coke ayon sa kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos, mga kababayan. At syempre po, siya na mismo ang gagawa po ng bagong libro para po dito sa mga magnanakaw, mga demonyong naging sakim sa kapangyarihan at syempre po sa pera ng taong bayan. Baka po yan, bagong libro na naman ni Jose Rizal yan, mga kababayan. Baka po ang ipapangalan niya na dyan, yung sikat na sikat po, ang libro po ng mga buhaya. Itong Crocodile Farm sa Senado at sa House of Representatives umano, mga kababayan. At wala na po, sa panahon po natin ngayon, ay wala na po, lalong-lalo po nung pumasok po ang binagongang Pilipinas. Wala na po, hindi na po uso ang makabayan sa kanila umano. Bakit po? Dahil po kung sasabihin po natin sila'y makabayan, ang nakaupo ngayon, ipinagtatanggol, lalong-lalo ang ating soberenya sa Banyaga. Ano po ang ginawa po nila mga tambay? Samantalang tayo
at nung panahon po ng kalahi-lahian natin sa panahon po nila Dr. Jose Rizal at nila Andres Bonifacio at napakarami pang bayani nagbuwis ng buhay para po maging malaya at hindi po makupkop at hindi po tayo sumunod sa mga dayuhan. Kaya nga po ipinaglaban po ang ating kasaysayan, ang ating lahi na hindi po ito magapi at hindi po tayo tuluyang masakop ng mga banyaga. Hindi po ba? Napakaraming buhay ang binuwis ng ating mga ninuno noong panahon po ng digmaan, mga kababayan. Samantalang sa panahon ngayon ng binagawang Pilipinas, mismo Pilipino ipinamimigay, ipinatatapon sa banyaga na wala pang jurisdiction sa ating bansa. Nakita niyo po ang pagiging makapili at pagiging hudas umano sa kasaysayan ng binagoong Pilipinas. Umano. Kompleto na po ang pagiging magnanakaw umano, pagiging hudas, taksil sa ating pong pagiging Pilipino at pinapasok po ang banyaga at talagang binastos ang ating soberenya na hindi pa tayo nasasakop ng tinatawag nilang ICC. Hindi po ba? Kaya po makikita mo talaga yung diwa po ng ginawa pong mga kabayanihan ng ating mga bayani. Katulad po ni Andres Bonifacio at lalo rin po si Jose Rizal at marami pang bayani po na nagbuwis ng buhay sa ating bansa. Katulad po ni Dr. Jose Rizal, di ba? Yung kanyang talino ginamit niya po sa mga panulat, di ba? Sa paggawa. Doon niya dinaan ang kanyang pakikibaka sa mga banyagang mananakop sa ating bansa. Hindi po ba? Samantalang dito po sa panahon natin ngayon ay puro po hudas umano. Puro magnanakaw po ngayon. Kaya po sa panahon po ng binagawang Pilipinas, mga kabayan, ang makikita po natin ay hindi po magiging makabayan. Napakarami po natin makikita mga hudas at magnanakaw sa panahon po ng henerasyon po natin ngayon. Lalong-lalo po sa mga politiko umano. Mga kababayan, isang damukal na hudas at magnanakaw umano ang nasa gobyerno po ngayon. Hindi po panahon ni Dr. Jose Rizal. Karamihan po, majority po ay makabayan, mga kababayan, at handang makipagdigmaan at ibuwis ang buhay para po sa bayan. Ngayon, nagkakanya-kanya na po. Nagpapakamatay po sila para po yumaman at magnakaw sa kaba ng yaman. At pagka minalas-malas ka pa, gagamitin pa ang pera ng taong bayan para itapong ka sa ibang bansa. Hindi kaya, mga kababayan? Kaya mabuhay po kayo dahil alam naman po ng Pilipino kung sino po talaga ang tunay na lingkod bayan sa panahon po natin ngayon. Nakita po natin ang paglilingkod po ng pamilya Duterte sa ating bansa at ang paglilingkod ng pamilya Marcos magmula pa ng kanyang ama hanggang ngayon sa anak at sa apo at sa kamag-anak. Ano po ang nahita ng mga Pilipino sa mga lahing ito? Ikumpara mo sa lahi ng mga Duterte at lahi ng tunay na mga bayani na katulad po ni Dr. Jose Rizal. Mga kababayan, mabuhay ka po, Dr. Jose Rizal, at nananatili po ang paghanga at syempre po ang ginawa niyo pong kabutihan sa ating bansa. Yan po ay kasaysayan na at talaga pong itinataas po ang inyo pong ibinigay na sakripisyo, pagmamahal sa bansa. Hindi po katulad ngayon. Ano po kayang sakripisyo at pagmamahal sa bansa ang ibinibigay po sa panahon ng binagong Pilipinas? Mga kababayan, sariling pera ng bansa, sariling ginto ng bansa ay itinatago, ninanakaw at itinatago sa mga bansa ng dayuhan umano. Ganyan po kawatan ang mga hayop na yan. Hindi po ba? Kaya nga po, ulitin ko, kung nabubuhay lang po si Dr. Jose Rizal, may bagong libro na naman po nabubuuin
si Dr. Jose Rizal para po sa mga buhaya na magnanakaw sa ating bansa. Maraming salamat po kay Dr. Jose Rizal at syempre po, thank you po sa ating Vice President at sa pamilya Duterte. Thank you po sa inyo pong paglilingkod sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po. At thank you rin po sa gusto po natin tambay makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. At siyempre po sa ating pong mga nagbibigay po, mga kababayan natin nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At siyempre po, shoutout din po sa mga nagbibigay po ng biyaya. Shoutout po kay Balance Vision TV, Nancy Lumampao, Tatay Nick na Canada, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arfel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Annie Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Eric Hershon ng Canada, Kingston ng Hong Kong, at si Bei Chichiyoko. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. At syempre po yung dasal at panalangin po natin sa pamilya Duterte at sa ating pong buong sambayanan, sa ating Vice President at sa dating Pangulo na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan. At syempre po maduktungan ng buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis mga kababayan. At syempre po muli po mga tambay, God bless po sa ating lahat, God bless po sa inyo. At syempre po maligayang yung sinasabing bagong taon. Maligayang bagong taon po. Sana po maging maayos na po at mawala na po ang sinasabi ni Cara David na mga salot at magnanakaw na mga buhaya sa ating bansa sa susunod na taon. At sana rin po mapalitan na ang dapat palitan. Ingat po mga tambay. Muli po, paalam.